Sa simula ng pelikula, isang boses ang nagsasabi sa atin ng tungkol sa pinakamapangwasak na digmaang naranasan ng sangkatauhan sa kasaysayan na tinatawag na 60 minutong digmaan. Isang digmaan na tumagal lamang ng 60 minuto ngunit binasag ang ibabaw ng mundo sa 1,000 piraso na muling binago ang mga dating kontinente. Ang ilang natitirang mga tao ay bumuo ng mga gumagalaw na lungsod na tinatawag na traction cities, ang mga lungsod na maaaring lumipat gamit ang mga gulong kapag kinakailangan. Nang naitatag ang ilang mga naturang lungsod, nabuo ang isang sistema na tinatawag na Municipal Darwinism. Ayon sa Municipal Darwinism, ang malalaking lungsod na tinatawag na predators ay maaaring manghuli ng mas maliit at kunin ang kanilang mga mapagkukunan para mabuhay. Sa simula ng pelikula, isang babae na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng bandana ay tinatanaw ang mga bundok gamit ang kanyang teleskopyo. Nakita niya ang isang napakalaking lungsod ng London na papalapit sa kanya. Kaya siya ay tumakbo pabalik sa kanyang bayan na tinatawag na Salzhacken. Ang Salzhacken ay inaatake ng malaking predator city na London. Nang malaman ng mga opisyal ang tungkol sa papalapit sa kanila na lungsod, lahat ng tao sa bayan ay nagsimulang kumilos. Sinimulan nila ang mga makina, at sa loob ng ilang segundo ang bayan ay naging isang sasakyan. Nakalapit ang London sa Salzhacken habang sinusubukan nitong tumakas, sa loob naman ng London ay maraming sibilyan ang nasisiyahan na panuorin ang habulan habang nakatayo sa likod ng isang hadlang. Ang Panginoong Alkalde ng London ay pinangalanang Magnus Crome, siya ang nag-uutos sa mga operator kung anong mga hakbang ang dapat gawin. Sinusubukan ng mga tao mula sa Salzhacken ang kanilang makakaya upang makatakas, ngunit nahuli sila sa ilalim ng utos ng alkalde. Ang bayan pagkatapos ay nilamon ng predator na lungsod. Sa loob ng London ay makikita natin ang iba't ibang mga infrastruktura, mayroon itong mga museo kung saan ang mga estatwa ng mga Minion ay pinupuri bilang mga Diyos ng Amerika. Ito ay nagsisiwalat na ang mga tao ay binibigyang kahulugan ng resulta ng 60 minutong digmaan kahit ano pa man ang gusto nila. Si Tom Natsworthy ay isang mababang klase na apprentice historian ng London, nagtatrabaho siya sa museo ng London. Sa araw na yon, si Catherine Valentine na anak ni Vice Mayor Thaddeus Valentine ay naghihintay kay Tom para sa isang aralin sa kasaysayan. Nahuli si Tom sa oras na pinag-usapan nila upang tulungan si Catherine, ngunit hindi siya tulad ng ibang mga mayayaman dahil siya ay palakaibigan at mabait sa kanya. Naglalakad ang dalawa sa paligid ng museo, tumitingin sa mga makasaysayang bagay tulad ng mga smartphone at computer. Nang magpakita ng interes si Catherine sa 60 minutong digmaan, ipinakita sa kanya ni Tom ang isang video ng digmaan na nakuha niya mula sa isang lumang hard drive. Ipinaliwanag ni Tom na ang isang quantum energy na sandata na tinatawag na Medusa ay ginamit upang labanan ng digmaan at ang dahilan kung bakit ang lupa ay nasira. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang museo ay may ilang mga armas na teknolohiya, ngunit ang mga piraso ng mga ito ay madalas na nawawala. Dahil hindi tumugon ang mga senior sa kanyang mga alalahanin tungkol sa nawawalang teknolohiya, itinago niya ang mga armas sa sarili niyang locker para hindi mawala ang mga ito. Samantala sa labas ng silid, ang senior ni Tom na si Herbert ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Inutusan niya si Tom na tumungo sa mababang antas ng lungsod, ngunit sinamahan siya ni Catherine. Samantala, ang mga tao mula sa Salzhacken ay inutusan na lumikas sa kanilang lungsod na sisirain mamaya. Sinabihan silang dalhin ang kanilang mga gamit at pinagbabawalan silang magdala ng anumang armas gayunpaman. Ang babae na may scarf ay nagawang ipuslit ang isang kutsilyo. Dumating sina Tom at Catherine sa pinakamababang level kung saan sinusuri ang mga tao ng Salzhacken. Ang kanilang trabaho ay mangalap ng mga bagong electronic na pag-aari ng Salzhacken. Si Tom ay nabighani nang makita ang isang toaster na may pinakamataas na uri. Sa oras na yun ay pinuri din siya ng Vice Mayor na si Valentine na ama ni Catherine dahil napakarami niyang kaalaman tungkol sa teknolohiya. Habang nag-uusap sila ay nagdala ang isang manggagawa ng isang mapanganib na lumang aparato na ginagamit sa mga sandata na pang-nuclear at ibinigay ito kay Valentine. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Valentine tungkol sa sandata ay ikinabahala ni Tom. Samantala, lumapit kay Valentine ang babaeng may scarf at habang nakikipag-usap siya sa mga tao ay sinaksak siya ng babae at sinabi na ito ay para sa kanyang ina na si Pandora Shaw. Nagulat si Valentine nang marinig ang pangalan, at bago pa makagawa ng panibagong pagkilos ang babae ay pinigilan siya ni Tom at hinabol habang tumatakbo para tumakas. Sila ay parehong napunta sa bayan ng Salzhacken na ngayon ay ginigiba, kahit papaano ay nakakalusot sila sa mga demolisher at sa pinaglalagyan ng mga basura. Ang babae ay nahulog ngunit nahawakan siya ni Tom na naiintriga nang makita ang malaking peklat sa kanyang mukha.
Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Hester Shaw at pinaslang ni Valentine ang kanyang ina bago nito binitawan ang kamay niya. Doon ay nahulog si Hester bago dumating si Valentine. Tinanong siya ni Tom tungkol kay Pandora Shaw at tumingin kay Valentine na may paghihinala. Sa huli ay itinulak ni Valentine si Tom sa tapunan ng basura at umaktong inosente nang dumating ang kanyang anak. Nang maglaon, si Catherine at Valentine ay nasa kanyang silid nang tanungin siya ng kanyang anak tungkol kay Pandora Shaw. Hindi niya pinansin ang tanong nito, ngunit sigurado si Catherine na may itinatago siya sa kanya. Samantala, napunta si Tom na walang malay sa labas na isang hindi kilalang lokasyon at doon ay ninakaw ni Hester ang kanyang pera. Nang nagising siya ay iniwan siya nito ngunit sinundan siya ni Tom. Nagagalit siya kay Tom dahil sinira niya ang planong ginawa niya sa nakalipas na 6 na buwan. Hiniling sa kanya ni Tom na tulungan siyang makabalik sa London dahil iyon ang kanyang tahanan, ngunit hindi siya pinansin ni Hester at nagpatuloy sa paglalakad. Pagbalik sa London ay galit na galit ang Panginoong Alkalde kay Valentine dahil dinala niya sila sa Europa, at dahil dito ay nauubusan na sila ng pagkain at tubig. Binanggit ni Valentine ang kanyang proyekto sa enerhiya at sinabing ito lamang ang makakatulong sa London, ngunit may pag-aalinlangan ng Panginoong Alkalde sa kanyang plano. Sa gabi ay nagpapahinga sina Hester at Tom nang inatake sila ng ilang scavenger mula sa timog na tumutugis ng mga tao. Ang matandang mag-asawa sakay ng kanilang sasakyan ang tumulong sa kanila at iniligtas sila mula sa mga scavenger. Binigyan pa nila ang dalawa ng isang maliit na silid upang makapagpahinga. Dahil nasaktan si Hester habang sinusubukan na iligtas si Tom mula sa mga scavenger kanina ay nilinisan niya ang kanyang mga sugat bago nahiga. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya kay Tom na ang kanyang ina na si Pandora Shaw ay isang archaeologist na mahilig maghukay ng nakabaon na teknolohiya ng nakaraan. Nakikipagtulungan siya kay Valentine na palaging nabibighani sa kanyang mga natutuklasan, hanggang isang araw ay nahukay ni Pandora ang isang bagay na nagustuhan ni Valentine ngunit hindi niya gustong makuha ng lalaki. Noong araw na yun ay pinatay niya si Pandora at hiniwa ang mukha ni Hester. Binanggit din ni Hester ang isang kwintas na binigay sa kanya ni Pandora bago niya hiniling sa kanya na tumakas. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi nang matapos siyang magkwento. Samantala pagbalik sa London, binisita ni Valentine ang St. Paul's Cathedral kung saan lihim niyang ginagawa ang nuclear weapon na Medusa. Ang makasaysayang teknolohiya na nawawala sa museo ay ninakaw ni Valentine para sa parehong layunin. Napagtanto niya na ang maliliit na lungsod na maaaring sakupin ay nagsisimula ng maglaho at sa lalong madaling panahon ang London ay mawawala na ng pagkain at mapagkukunan. Kaya naman gusto niyang atakihin ang hindi gumagalaw na kaharian ng Shanguo, isang lungsod na mayroon ng lahat ng mapagkukunan na kakailanganin ng London sa loob ng daan-daang taon. Gayunpaman, ang Shanguo ay mahigpit na pinuprotektahan ng matigas na pader kaya nais ni Valentine na lumikha ng Medusa upang sirain ito at sakupin ang lungsod. Pagkatapos nito ay narinig ni Valentine ang balita tungkol sa isang cyborg na natagpuan sa dagat ng isang maliit na bayan. Binisita niya ang nilalang nang sabihin sa kanya ng isa sa kanyang mga kasama na magagamit niya ito sa pagpatay kay Hester. Nakuha nila ang nilalang sa proseso at sinabi nito kay Valentine na sinira ni Hester ang pangako nito sa kanya, at dahil dito ay gusto niyang patayin siya. Nang marinig ito ay pinakawalan ni Valentine ang nilalang. Samantala, binisita ni Catherine ang kaibigan ni Tom na si Bevis para tanungin ito kung ano ang itinatago sa kanya ng kanyang ama. Alam ni Bevis na itinulak ni Valentine si Tom, halos hindi makapaniwala si Catherine nang idagdag ni Bevis na nagpapatakbo rin ng isang lihim na proyekto ang kanyang ama. Bilang kapalit ng impormasyon, nag-alok siya na ipapakita sa kanya ang makasaysayang teknolohiyang ipinakita sa kanya ni Tom sa simula ng pelikula. Samantala, natutulog pa rin si Hester sakay ng sasakyan ng matandang mag-asawa nang gisingin siya ni Tom. Sinabi niya na ang sasakyan ay lumiko sa timog, kaya ang mag-asawa ay nagsinungaling sa kanila. Nakahanap ng daan palabas si Tom sa ilalim ng sahig, ngunit hindi makatalon si Hester dahil sa kanyang pinsala. Tumanggi siyang umalis nang hindi siya kasama kaya pareho silang nahuli, pagkatapos ay ginawa silang hostage at dinala para sa subasta ng alipin sa isang bayan. Si Hester ay muntik nang bilhin ng isang lalaki nang biglang isang babae na namumukod-tangi sa karamihan ang kumuha kay Hester para sa kanyang sarili. Kinilala ng taga-subasta ang babae bilang isang wanted na kriminal at miyembro ng Anti-Traction League na si Anna Fang. Mahigpit siyang nakikipagtulungan sa pinuno ng Shanguo na si Kang at narito upang palayain si Hester. Pinatay niya ang taga-subasta gamit ang isang putok at hiniling kina Tom at Hester na tumakas gayunpaman, hindi pa sila nakakalayo nang biglang dumating ang cyborg kanina na gustong pumatay kay Hester. Kinilala siya ni Hester bilang si Shrike, lumapit si Shrike sa dalawa habang tumatakbo palayo sa kanya.
Muntik na niyang makuha ang mga ito ngunit muli silang iniligtas ni Anna, pagkatapos ay isinakay sila ni Anna sa kanyang airship at sinabi kay Hester na kamukha niya ang kanyang ina. Dahil naramdaman ni Hester na nagtataka ang dalawa, ipinahayag ni Hester kung paano niya nakilala si Shrike. Nahanap pala siya nito matapos patayin ni Valentine si Pandora at mula noon ay naging magulang na niya ito, pinalaki siya ni Shrike at tinulungan siyang mabuhay sa mundo. Siya na lang ang cyborg na natitira pagkatapos mapatay ang lahat ng kanyang kauri. Isang araw, napapagod na si Shrike na laging nakikitang malungkot si Hester kaya gumawa siya ng exoskeleton na may balak na gawin din siyang cyborg. Ipinangako sa kanya ni Hester na itutuloy niya ang plano ngunit nalaman niya ang tungkol sa kinaroroonan ni Valentine pagkatapos, kaya naman tumakas siya at sinundan siya ni Shrike para patayin dahil sa pagsira sa kanyang pangako. Pagkatapos ay natigilan si Tom nang marinig ang kwento. Dinala ang dalawa sa isang airborne city na tinatawag na Airhaven, kung saan nakilala nila ang iba pang miyembro ng Anti-Traction League. Nalaman nila ang mga kahina-hinala na aktibidad ni Valentine at alam nilang may kinalaman nito kay Pandora. Kaya naman kinuha nila si Hester upang malaman ang higit pa tungkol sa plano ni Valentine. Ipinaalam ni Hester sa kanila ang tungkol sa isang kahon na naging dahilan ng pagpatay ni Valentine sa kanyang ina. Habang pinag-uusapan nila ang kahon ay naalala ni Tom ang oras na ibinigay ng isang manggagawa kay Valentine ang isang lumang teknolohiya na ginamit sa 60 minutong digmaan. Sa wakas ay napagtanto niya na pinaplano ni Valentine na ayusin ang Medusa, ang sandata na sumira sa mundo maraming siglo na ang nakalilipas. Sinabi niya sa lahat na ang kahon ay ang computer core system upang simulan ang armas ng quantum energy na Medusa. Ang tanging paraan upang masira ang armas ay isang crash drive, isang uri ng susi na nagpapawalang bisa sa pagkakasunod-sunod ng pagpapaputok ng Medusa. Pagbalik sa London, ang superior ni Tom sa trabaho na si Hibbert ay sinabi kay Valentine ang tungkol sa isang lumang teknolohiya na itinago ni Tom. Mabilis niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan upang kunin ang mga kagamitan. Kasabay nito ay dinala rin ni Catherine si Bevis sa museo ngunit nakita niya na ang mga kagamitan ay ninakaw na. Ang tagapangasiwa ng museo ay ipinakita sa kanila ang isang lihim na daan patungo sa St. Paul's Cathedral upang makita ng dalawa ang proyekto ni Valentine. Umakyat sila sa simbahan kung saan nakita nila ang isang napakalaking piraso ng makinarya na tinatawag ni Valentine na Medusa. Sa wakas ay natapos na ito at handa na para sa pag-atake, nagtago sila sa likod ng pader at nakinig sa pagsasalita ni Valentine tungkol sa pag-atake sa Shanguo. Sa sandaling yun, ang kasalukuyang Panginoong Alkalde ay pumasok sa simbahan at inutusan ng mga gwardya na arestuhin si Valentine dahil sa pagsasagawa ng labag sa batas na eksperimento. Gayunpaman ang mga gwardya ay nananatili sa lugar, na nagpapakita na nagtatrabaho na sila para kay Valentine ngayon. Sa huli ay pinatay niya ang Panginoong Alkalde habang nanunood ang isang natatakot na si Catherine. Maya-maya ang dalawa ay tumakas mula sa hagdan. Pagbalik sa Airhaven, biglang namatay ang mga ilaw at dumating si Shrike na hinahanap si Hester. Nagkaroon ng kaguluhan habang nagliliyab ang buong lungsod, tumakas sina Tom at Hester mula kay Shrike ngunit nakipag-away siya sa mga miyembro ng Anti-Traction League at hindi nagtagal ay naabutan niya ang dalawa. Malapit na niyang mapatay si Tom nang magmakaawa si Hester na huwag niya itong gawin. Nang makita siyang umiiyak para sa isang tao ay napagtanto ni Shrike na sa wakas ay nakahanap na siya ng taong mahal niya at hindi na siya malulungkot. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan ma-convert bilang isang cyborg. Ibinigay ng isang Shrike na malubhang nasugatan kay Hester ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Pandora at agad na namatay. Sina Hester, Tom, at ang mga miyembro ng Anti-Traction League ay pumunta na ngayon sa lungsod ng Shanguo. Nakilala nila ang gobernador ng Shanguo na si Kang at sinabi sa kanya ang mga plano ni Valentine. Iminumungkahi ni Anna na tumulong siya sa paglulunsad ng pag-atake laban sa London dahil kung mauunahan sila ni Valentine, mas maliit ang pagkakataon makaligtas ang kaharian ng Shanguo. Dahil dito ay nag-utos si Kang sa mga sundalo na atakihin ang London bago sila maunahan nito. Ngunit bago ito ay nagsalita si Tom, na nagsasabi na ang mga inosenteng taga-London ay hindi dapat madamay dahil lamang sa mga pagkakamali ni Valentine. Sinabi ni Kang na kung may ibang paraan para ipagtanggol ang kanyang lungsod, gagawin niya. Pagkatapos, ang lahat ay nagsimulang maghanda para sa labanan habang si Tom ay naiinis na umaalis. Nagdarasal si Hester at isang miyembro ng Anti-Tractionist League na si Cynthia nang mapansin ni Hester na may crash drive sa loob ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Siya at si Tom ay mabilis na tumakbo kay Anna upang sabihin sa kanya ang tungkol sa paghahanap. Gayunpaman, sa sandaling yun, inilunsad ni Valentine ang unang pag-atake sa matigas na pader ng Shanguo na bahagyang sumisira dito.
Nagdudulot ito sa lungsod ng Shanguo ng takot, napapaikot ang mga tao dahil sa lakas na nilikha ng pagsabog. Kaagad pagkatapos ng unang pag-atake, inutusan ni Valentine na muling maghanda at ilunsad muli ang pangalawang pag-atake. Gayunpaman, sa kabutihang palad magtatagal ang pag-charge ng pangalawang pag-atake. Matapos makuha ang crash drive, sina Anna at ang iba pa mula sa Anti-Tractionist League kasama sina Hester at Tom ay sumakay sa kani-kanilang mga barko at lumipad patungong London. Ang matinding labanan sa himpapawid ay naganap sa pagitan ng dalawang lungsod. Marami sa mga miyembro ng Anti-Tractionist League ang napatay sa labanan, ngunit sina Anna, Tom, at Hester ay umakyat nang hindi nasaktan. Nagawa ni Anna na paliparin ang sasakyang panghimpapawid sa itaas ng London, at pumasok si Hester dala ang crash drive. Makalipas ang ilang sandali, ipinagkatiwala niya kay Tom ang sasakyang panghimpapawid at tumalon din sa London. Agad niyang inatake si Valentine para makaabala sa kanya para magamit ni Hester ang drive para mapatigil ang sistema. Ngayon, 60 segundo na lang ang natitira para mailunsad ang missile. Ngunit nagawa ni Hester na pigilan ito sa mga huling segundo. Tumingin si Valentine kay Hester nang hilingin ni Anna na tumakas siya. Pagkatapos ay itinulak niya si Anna mula sa isang platform kung saan namatay siya. Sa wakas ay hinarap ni Valentine ang kanyang anak na si Catherine sa labas at hiniling sa kanya na sumama sa kanya sa isang ligtas na lugar. Minaliit niya siya sa pagpatay sa lahat para sa kapangyarihan at tumakbo sa loob. Sa loob ng control room ng London, pinapatay ng mga tauhan ni Valentine ang lahat ng operator. Galit na galit sa kanyang unang plano na hindi gumagana, nagpasya si Valentine na ibagsak ang buong London sa matigas na pader upang masira ito, na naglalagay sa buhay ng dalawang lungsod sa panganib. Sinubukan ni Catherine na patigilin ang preno, ngunit nasira ang sistema. Sinabi niya kay Tom ang tungkol sa sitwasyon sa pamamagitan ng radyo. Pagkatapos ay hiniling ni Tom kay Catherine na buksan ang gate ng makina. Lumilipad siya sa loob ng sistema ng makina sa kanyang sasakyang panghimpapawid at sinisira ang mga makina sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga missile sa pag-asang mapahinto ang London sa pagbangga sa dingding. Kasabay nito, sumakay si Valentine sa isang sasakyang panghimpapawid upang lumipad at maiwasan ang pagbangga sa pader. Gayunpaman, hinarap ni Hester ang lalaki at itinutok ang baril sa kanya. Sa huli ay naglaban ang dalawa nang biglang naalala ni Hester na may relasyon ang kanyang ina kay Valentine. Ang alaalang ito ay nakagambala sa kanya, dahilan upang makuha ni Valentine ang kontrol. Sa wakas, nagawa niyang palayain ang sarili at kumapit sa sasakyang panghimpapawid ni Tom. Nang sigurado ng ligtas na siya ay naglunsad si Tom ng missile sa sasakyang panghimpapawid ni Valentine at sa wakas ay napatay siya. Huminto ang London ng ilang segundo bago bumagsak sa dingding at lumabas ang lahat ng residente. Naglalakad sila papunta sa Shanguo sa pag-asang magsimula ng bagong buhay. Nagtatapos ang pelikula habang magkayakap sina Tom at Hester na nangangakong maglalakbay sa mundo kasama ang isa't isa. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!